Thank you. So 6 p.m., ini-invite natin kayo. Maganda rin ang matututunan nyo rito. Kung available lang naman kayo, tingnan natin kung sino ba talaga tayo. Ayan. So, newbies group po yan. Every Saturday naman po yan nangyayari. No? Pero maganda ang topic. Yan, glory to God. So, yan. Nako, enough na siguro. 43 na pala, TBK. Gustong-gusto ko pang mag-share eh. Ayan, 17 minutes lang pala. Baka may tanong sila kasi. Hindi ko pa pala natatapos. Explain ko, Sister Jenny. Nandun pa lang yata ako sa ownership eh, no? Ayan, pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Nung sinelyuhan niya tayo ay pagmamay-ari ng Panginoon. Okay? So, ownership by God. And then number 2, it suggests security. You are secured. Bakit? Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God. That's why ang Diyos natin ay hindi lang siya basta influence. Siya po ay may damdamin. Do not grieve. Kaya po siya ay isang persona. May nararamdaman siya parang ikaw. And then ano yung sinunod niya ron? For he is the sealed. Do not grieve the Holy Spirit of God, for he is the sealed of your for the day of your redemption. So siya yung katibayan, siya yung tatak na ikaw ay ililigtas, tutubusin ng ating Panginoon, si Holy Spirit. So you are secured because of the Holy Spirit. And then number 3, it is also suggests authority. Ayan, nabanggit din natin kanina, no? So meron siyang authority sa'yo, no? Nung sinelyuhan ka ng ating Panginoon. Kaya nga, kailangan, offer talaga our bodies as a living sacrifice. Pag sinasabi ng Holy Spirit, pray, pwede naman kasi kahit nagdadrive ka, naglalakad ka, nagtatrabaho ka, kung maiintindihan mo lang talaga na nag-e-exist ang spiritual gifts, kung gusto nyo po, PM nyo po ako. PM nyo ko. Brother Roland, gusto ko po talaga matutunan yung praying in tongues. PM nyo po ako, Roland Mar Reyes, hindi po nakakakilala. Kuya, ako po, willing po akong mag-pray in tongues. Gustong-gusto po talagang mag-grow with Lord. Tapos gawa tayo ng isang group. Turo ko po sa inyo how to pray in tongues. Ano yung sinasabi sa scripture? Kasi maganda, maintindihan mo siya eh. Kasi mahihirapan kang mag-pray pag meron kang doubt sa word ni Lord. Tandaan natin. Nag-i-exist pa ba o hindi? Pag nagpe-pray ka, tapos word pa talaga to ni Holy Spirit o ako lang? Ayaw ni Lord ng half-hearted, double-minded. No, wag daw tumanggap, sabi ni James, ng mga mabubuting bagay, yung mga taong ganun. So, kailangan masirang ka muna ng word na totoo talagang nag-e-exist ang spiritual gifts at ganito ang mangyayari sa speaking in tongues, praying in tongues, ano ang nangyayari, ano ang benefits niyan. And then, pray tayo at hayaan natin gumalaw ang Holy Spirit. I believe, gusto rin naman ng Holy Spirit sa inyo yun, kaya sasamahan tayo. So, PM nyo lang po ako, Roland Mar Reyes. Gusto ko po, kuya, na mas mag-grow pa. Gusto ko po deeper and deeper, maintindihan ko pa si Holy Spirit. Lalo na po yan sa about sa tongues. So, advanced. Pwede ko po kayong turuan. Siguro masamahan din tayo ni Sister Vicky. No, yung mga prayer warriors natin sa siblings. Tulungan po namin. Ay, magugulat po kayo. Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Pag pinagagamit mo yung tongue na manalangin. Kasi nagpe-pray si Holy Spirit. No, pinapagamit lang yung tongue. Nagugulat ka na ipagpe-pray mo na yung mga mahal mo sa buhay. Babanggahan na sana sa trap. Pero tinuruan ka ng Holy Spirit, pray. Kaya nga dapat pagka halimbawa, parang may something sa heart ko na tinuturuan ako mag-pray. Pray agad. Kasi hindi mo alam ang nangyayari. God is omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay. God is also omnipresent. Nandun siya sa situation na yon. Ikaw yung gusto ni Lord na mag-pray. Powerful yung prayer mo. Dahil ikaw nga yung tinatouch ng Lord eh. So minsan, baka halimbawa, baka nga madalas sigurado, etong mga prayer warriors natin, napag-pray nila ako in tongues. May mga panahon siguro na ganito na mangyayari sa akin, pero nagpe-pray sila in tongues, nagsesend ng angels si Lord at talagang gumagalaw ang Holy Spirit. Ganun po ka-power ang spiritual gifts na meron tayo na hindi natin pinapansin. Kaya po, gusto nyo po, PM nyo rin, Siblings for Christ, meron ding mag-a-assist sa inyo. Pag-aralan po natin ito. Yan. So, yung authority, no, magpagamit din tayo sa Holy Spirit. Sinelyuhan niya tayo. Pagmamay-ari tayo ng Diyos. Meron siyang authority sa atin. We are secured naman at marami pa pong bagay, no? Yan na pag-aaralan po natin.
15 minutes na lang pala, Ate Vicky. Sige po, baka meron po silang question about sa topic na. Yes, mga kapatid, mayroon po ba kayong gustong maliwanagan pa sa mga ipinaliwanag sa atin ng ating teacher? Sino pong Pag nahihiya may po, type tanong? nyo lang. May magbabasa naman po niyan. Yan. Baka mayroon kayong Baka tanong kasi yung or tanong ko, tanong din nila. natulungan ko ulit. na-experience na ba ninyo si Holy Spirit? Nandiyan ba si Pastor Roy tsaka si Bishop Abner? Nandiyan ba? Si Pastor Roy. Yes! Yes, good evening po, Bishop Abner. Nandito siya. Glory to Ay. God. Ako, good evening po, Bishop. Ay, good evening po. Oh, yeah. Oy, tanong na kayo. Ang lakas ng loob ko ngayon. Sige. May life, pala si Bishop. Sige po. At at least meron tayong susuporta pa rin. No? Pero kung hindi naman namin nasagot, ay pwede naman po natin balikan next week. Sige po, tanong po tayo. At alam niyo, pinakamagandang attitude ng isang Christian, yung palatanong, Ate Vicky. Ako, palatanong ako eh. Yes. Pag wala ka nang tanong, punta ka na kay Lord kasi wala ka naman na palang tanong. Diba? Any question po? Yes po, sige po. Okay. Yes, sino po yung nagsalita? Ayan. Sister MJ o si Brother Brian. Ay, siyan pala. Siya. Sige po. Good evening. Brother Brian, anak, may tanong. Pwede magtanong, Pastor. Sige po. Si Brother Brian po ito. Kalosor. May tanong po ako. Narinig po. Medyo mahina. Hindi, Boses mo. sabi ko, may tanong po ako kay Pastor Roland. Narinig po. Medyo lumapit ka, anak, Brother Brian, dun sa mobile mo or sa gadget mo. Sabi ko may narinig na po. Yes, clear. Okay. Okay. Sabi ko, yung po, di ba meron tayo, yung po ba, yung for example, pag na-born again po ba tayo, di ba yung sa Holy Spirit, pwede po ba yun mangyari in a second or sa isang iglap lang, may born again yung spirit natin? Ayan, so ang tinatanong mo, yung process ng pagka-born again. Yes po. Ayan, nag-e-echo brother, pakimute muna, no? Display natin. So, ayun nga, yung pagka-born again kasi, nangyayari din yun, Brother Brian, yung time na talagang tinanggap mo ang Panginoon. In-explain kasi ni Jesus sa John chapter 3, especially verse 6, kung sino si Holy Spirit. Hindi, yung hangin, in-explain siya na topic na ba natin the Holy Spirit is wind? Mr. Vicky, na topic ba? Seal. Ang kasunod pala na nito, water and wind. Nako, next week matatapik natin yung wind. Pero pinapakita, Brother Brian, na ang Holy Spirit pala ay para siyang hangin. Hindi mo daw alam kung saan nanggagaling, hindi mo alam saan pupunta. Kaya nga, tayo rin, hindi rin natin alam kung kailan ba talaga tayo na-encounter ng Holy Spirit na na-born again talaga tayo. Pero nangyayari yon yung time na talagang naging totoo yung pananampalataya niya kay Jesus. Kasi remember, kayang-kayang gawin ni Holy Spirit yon. Pati nga po yung rapture of the church, alam nyo ba na in a blink of an eye din yun? So, ganun din yung salvation natin. Hindi sa process na, ay ngayon, ganito muna ako, bukas, ganito naman. Ang mangyayari nun, by works ang salvation natin. Pero dahil nga ang Holy Spirit, in-explain ni Jesus as a wind, hindi mo alam, biglang, boom, nandiyan na pala yung salvation sa'yo. Kaya nga meron ako isang pastor na narinig. Sabi niya gano'n, ay alam mo, nag-preach ako, ang ganda ng preaching ko, naglapitan yung mga tao na born again, tinanggap. Sa loob-loob ko, ano kaya yon na nung nasa altar call siya, doon siya na born again? Or
bago pa siya pumunta sa church, na born again na siya. Hindi natin alam. Kaya nga hindi natin alam kung kailan na born again. Kasi posibleng yung tao na yun matagal nang hinihintay na umattend sa church, no? And then nasishare na ng word of God. May time na in-encounter siya nung gabi na yon. Doon na siya na born again. Hindi pa siya pumupunta ng church. Na born again na. And then naging action na lang yung pagpunta niya sa church. At nung naintindihan niya lalo yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya, doon lang siya nag-surrender sa altar. So hindi natin pwedeng i-credit sa mga pastors na ang ganda kasi ng preaching ko or sa mga Bible study, nag-share ako. Hindi. Baka dumating na yung tao na yan dito, kinausap na ng Holy Spirit, posibleng na born again na siya ron. Kaya nga hindi pwedeng i-credit sa mga preachers kung bakit na born again, ang daming lumapit sa Panginoon. Hindi mo alam, baka nga tanim ng iba yan, na-share na ng iba, no? At saka alam pumunta rito ngayon. So, ang pagiging born again talaga, hindi natin talaga alam kung kailan tayo. Ako, hindi ko alam kung kailan talaga ako na born again. Basta nagising na lang ako sa katotohanan na nag-aaral na ako ng Word of God at nagsiserve na ako kay Lord faithfully. Kasi noong una, pa-attend lang ako sa church eh. Attend ako ng church, marami na akong mga preaching na narinig. And eventually, nakita ko na lang yung sarili ko na iba na yung espiritu ko at gusto ko na talaga maglingkod sa Panginoon. So, hindi ko alam ang date, hindi ko alam kung kailan talaga. So, ganun po ang salvation natin. Hindi natin alam kung kailan darating. Pero once na naging totoo yung pananampalataya mo kay Jesus, in-encounter ka ni Jesus Christ, and then ang Holy Spirit mismo ang bumuhay sa espiritu mong patay. John chapter 3 verse 6, flesh gives birth to flesh, but Spirit gives birth to the Spirit. Ang nagbo-born again pala sa iyo ay mismong yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi mo alam kung kailan darating. Parang hangin. And then, hindi mo alam saan pupunta. So, hindi natin alam. Pero kung tinatanong ni brother kung kailan nangyayari yon, hindi siya process na ganito muna ngayon, ganito bukas. Hindi. Na-encounter mo si Lord, doon ka rin in-encounter ng Holy Spirit. And then, actually, ang Holy Spirit nga ang nagpakilala sa iyo kay Jesus eh. Amen. Kasi hindi mo maiintindihan ang truth about kay Jesus without the revelation from the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord. So, nagpakilala, ini-introduce ngayon. Kasi kaya nga meron tayong na topic, I think sa pangalawang session natin, the Holy Spirit convicts. Okay? Kino-convict niya ang unbeliever to convert kay Christ. And then, naintindihan mo talaga na makasalanan ka, kailangan mo ng Savior, and then, isinuko mo talaga yung puso mo kay Jesus Christ. Yun yung time na born again ka, nung araw na yon, kung anumang panahon yon, and then, naging totoo sa'yo si Jesus, and Jesus is the way to the Father. Kasi no one comes to the Father except through me. May part ang Holy Spirit, may part si Jesus Christ, may part ang God the Father sa salvation natin. May question pa? Amen. Meron po tayo ate. Salamat po, Pastor Roland. Follow-up question meron mo pong na gusto Brother mag- Brian, baka may follow-up question siya. Brother sige. Brian, Sorry follow-up po. question ko ba doon? Paano po yung, alam ba, di ba po for example, na niya, yung tao ay, na na yung Holy Spirit, tapos po, ano po bang mangyayari doon sa, yung mga tao na parang bumabalik sila? Ano ba yun, nawawala? Ano ba yun, nawawala? Oo, ano ba lang naman yun eh. Nawawala ba Yes. yung Holy Spirit or parang Ay, hindi. Oo. for example, Ang bumalik sa nangyari doon, dati? Brother Brian, nag-leave nila ang Holy Spirit. Ayan, nag-e-echo, brother. Ang nangyari noon, pakibasa nga yun dyan kung nawawala ba ang Holy Spirit. Ayan. Pakibasa nga, John 14. Kasi merong ganyan no? Ano ba yon? Pagka nag-backslide ba ang isang tao, aalis sa kanya ang Holy Spirit? Ako, magandang question yan. Thank you, Brother Brian. Ayan. Okay. Kaya lang, kung magiging motivation mo ay save naman pala ako, maglulublob na uli ako sa kasalanan, dalawa ang tendency nun. Baka in the first place, hindi naman talaga totoo yung pagtanggap mo kay Jesus.
delikado yon. And then, kung totoo naman, matindi yung consequence, katulad nung nangyari sa akin for 8 years. Pero it doesn't mean na umaalis ang Holy Spirit sa isang taong tumanggap na sa Kanya. Minsan ka nga lang na-seal, minsan ka lang na-indwell ng Holy Spirit. At ano daw ang Holy Spirit sa'yo? I think John 14, 15 ba o 16? Pakibasa nga po. 16. John 14:16. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Yes. Yung advocate na sinasabi niyan is the Holy Spirit. Paraclete nga, di ba? Na binabanggit natin na exact copy ni Jesus Christ. Ayan, siguro magandang term. Exact copy. Bagamat separate si Jesus, separate si Holy Spirit, separate si God the Father, yung attributes ni Jesus, meron din si Holy Spirit nun. Kung gaano ka kamahal ni Jesus, ganun ka rin kamahal ni Holy Spirit. So, pinapakita dyan, brother, na pagka yung Holy Spirit na nasa atin will be with us forever. Kaya nga kung may forever ka, hindi naman talaga yung tao, si Holy Spirit ang forever mo. Kaya nga yung seal kanina, pag-aari ka na niya. You are not your own. Tapos, secure ka. And then, ano pa yung last? Yung authority niya nasa iyo. Ayan. So, yes. And I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Ayan. Wala naman sinabi ni Jesus Christ dyan na huwag kang, pag hindi ka na umattend ng church, alis sa'yo ang Holy Spirit. Ayan. Pero magandang question po yan. Yung po, Brother Brian, naintindihan po ba? Pero kung nag-backslide ka, nag-grieve mo si Holy Spirit, kung mag-rapture of the church, tapos may selyo ka naman ng Holy Spirit, kasi ang isang ebidensya na pagiging Kristiyano natin, si Holy Spirit talaga eh. I think Romans 8:9. Pakibasa nga yung Romans 8:9. Sige po. Yan. No, pag-aaralan din natin, siguro next week, yung pagkakaiba naman ng gawa ng Holy Spirit after the cross. Okay? Kasi sa Old Testament, talagang umaalis. Kay David, kay Saul, umaalis ang Holy Spirit. Pero iba sa dispensation natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Iba. Kaya nga, Okay. pinagpaalala talaga tayo eh. Sige nga, pakibasa po. Yung, Romans 8:9. ayan. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Ayun. So yun ang basihan talaga ng pagiging Kristiyano natin eh. hindi ngunit sinasabi mong Christian ka, automatic Christian ka na. Hindi ngunit baptized ka, nasa religion mo ay Kristiyano ka na talaga. Hindi. Ang isang basihan ay yung Holy Spirit na nasa iyo. So kung tinatanong natin, ano ba yung sabi ni brother na umaalis ang Holy Spirit? Hindi. The Holy Spirit will be with us forever. Sa ayaw at sa gusto natin, talagang naselyuhan tayo. Ang problema lang, babangga ito sa rewards din natin. Siyempre, hindi natin naingatan. Kaya tayo, nagsiserve na lang tayo, hindi naman nasa salvation eh. Although ako, hindi naman ako nagsiserve para, Lord, gusto ko ng reward. Hindi ko lang alam, basta ito na lang yung naging buhay ko. Parang dito na ako masaya. So, yun lang. Pero kung bibigyan ako ng reward ni Lord, thank you Lord, salamat po. Pero bigyan mo ako hindi, I will serve. Ayun, yun brother. Okay, overtime na tayo. Can we entertain one more question? Last one kay Brother Eric. Hello po. Brother Roland, tanong ko lang po. Yes po, brother. Kasi may kilala kasi kami, yung that time wala pa ako sa Panginoon, wala pa talaga ako sa Panginoon. Teacher na talaga siya sa ministry. Tapos hanggang nagkakilala na kami, siya ang naging mentor ko, mga ganyan. Tapos almost sobrang tagal na talaga siya naging iba.
discipleship. Tapos, Hmm. Napuputol, Brother Eric. may nangyari Brother, paki-ayos yung internet. Sa Kuya, deals- paki-type. sa young people na parang may nangyari sa kanila dalawa. Parang doon sa trinig siya bumalik na nabigla kami kasi nagmamadyong na siya, nagiinom na, as in talaga back to zero siya. O back to zero talaga siya. Tapos iba na talaga siya, wala na siya. As in backslide. Sobrang parang lahat ng bagay na wala sa kanya dati parang na-experience niya yung oo. Yung na-experience niya po parang lahat na po sa kanya yung kasalanan na ginagawa niya. Yung kasalanan na ginagawa niya. Yung anong ginagawa ng unbeliever yun din ang ginagawa niya. Pero po, napuputol po. Yes. Ayun, parang nakuha ko naman yung tanong niya. Tapos, kasi siyempre, parang na-distract na siya ng kaaway. Nalulung na talaga sa isip. Oo. Nagsuicide po siya. Hmm. Sige. Ano po yung kwan doon po? Nasaan siya ngayon? Hmm. Nag-depart ba talaga yung Holy Spirit? Hindi, brother. Ayan, paki-clarify nga, baka kasi iba yung pagkakaintindi ko. Parang isa siyang Christian na tumanggap sa Lord, bumalik siya sa dati niyang buhay, and then nag-suicide pa nung bandang huli. Ang dami nating sasagutin na Opo. question dito, ano? And then namatay siya. Save ba siya ngayon? Parang yun yata ang tanong niya eh. Paki-correct me if I wrong. If I'm... Opo. Tama ba? Opo, yun po. Tama po. Ayan. Praise God. So, ganito, yung prodigal son, nung umalis siya, nilustay niya yung kayamanan. Sa tingin mo, brother, anak pa rin ba siya nung tatay niya? Kinuha niya Opo. kayamanan niya. Dalawa yung anak niya pinakita di ba? Tapos, sa tingin mo, anak pa rin kaya siya nung tatay niya? Opo. Yes. Kung namatay yung prodigal son, anak pa rin kaya siya nung tatay niya, Brother Eric? Opo. Yes. Kasi nga, parang pinapowerless natin ang salvation ng Lord, ng Holy Spirit, na naselyuhan tayo. Dapat maintindihan nga natin, kaya una pa lang, nung introduction natin, pinakita ko sa inyo yung salitang sealed. Kasi yung tandaan natin, yung naglublob sa kasalanan, sa totoo lang, ginagawa rin natin yung kahit nandito tayo ngayon. Opo. Sabi ni Lord, tumingin ka lang ng may pagnanasa sa isang babae, nakiapid ka na sa puso mo. So yung literal na nakikiapid at yung tumitingin lang ng may mahalay ay pareho ng kasalanan na ginagawa sa harap ng Panginoon. Minsan kasi ganun tayo sa mga tao, ay ganyan ang ginagawa niya, hindi ligtas yan. Salvation is not by works. Ephesians 2:8 and 9. Ano sabi doon? For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God. So that no one can boast. Not by works, so that no one can boast. Kung ang salvation ay pananatili sa loob ng church, kung ang salvation ay pananatili na ikaw ay maging mabuti, kung ang pananatili ng salvation ay huwag kang magpapakamatay, by works. Babalik tayo sa by works. Although, hati ang paniniwala ng mga Bible scholars sa pangalawang tanong mo na pag nagpakamatay ba ay masisave o hindi. Hati ang pananaw dyan. Pero ang pananaw ko, because nga yung prodigal son, kung namatay siya, anak pa rin naman siya eh. Hindi naman yung ginawa niya ang magiging dahilan para itakwil na siya bilang anak eh. Tandaan nga natin, yung Colossians 3:3, na kapag tinanggap mo si Lord, hindi naman na ikaw yung nakikita ni Lord. Ni Lord si Jesus. So nag-backslide ka, nagmamadyong ka, ano man ang ginagawa mo, ay wala tayong magagawa. You are the righteousness of God.
You are hidden in Christ. You are seated with Christ in heavenly places. Unless, brother na yung tao na yon ay in the first place, hindi naman pala totoo talaga ang pagtanggap niya kay Jesus. Meron kasing klase na Christian na akala mo Kristiyano talaga. Magaling magturo, kumakanta sa praise and worship, hindi ngunit, sabi ko nga, hindi ngunit uma-attend ka sa church, hindi ngunit tumatayo ka sa pulpit. In fact, kahit nga pastor ka kahit na magpastor ka, hindi yan ang way ng salvation. So, hindi nga natin alam kung sino-sino ang saved. Pero kung ibabase natin sa scripture na tumanggap siya, wala tayong magagawa, brother. May selyo siya ng Holy Spirit, indwell siya ng Holy Spirit, at sabi ng Lord na ang Holy Spirit ay will be with us forever. Hindi din natin alam kung that time baka nag-repent pa yun siya. Hindi din natin alam baka that time na kahit ginawa niya yun tapos nagre-repent siya. Pwede, yes. Oh. Meron nga raw, bago naghihingalo ang tao, meron pa rin siyang muwang na parang ano na siya, dead sa tingin mo, pero meron pa siyang konting ano pa rin, nakakapag ano pa rin, hindi natin alam. Kaya nga ako, ingat ako sa pag-judge na ito safe, ito hindi. So tingnan natin ang sinasabi ng scripture. Pag naselyuhan ka, wag nating ibaliwalain yung salitang sealed ng Holy Spirit. Pero it doesn't mean na maglulublob ka na uli sa kasalanan. Hindi yun ang sinasabi ko. Baka ma-misinterpret ninyo. Ay, save naman pala ako, may selyo naman pala ako, alis na ako. Bahala ka kapatid. Dahil ang may enjoy mo lang naman ang Christian life kung talagang nagsiserve ka kay Lord. Lagi yun ang prinsipyo ko. Kung gaano ka nagsiseryoso kay Lord, kung 70% ka nagsiseryoso kay Jesus, 70% mo na i-enjoy ang Christian life. Kung 10% ka lang na seryoso kay Jesus, 10% mo lang na i-enjoy ang Christian life. Meaning, ang pag-i-enjoy sa Christian life ay pagsiseryoso kay Jesus. Kung babalik ka back to zero, hindi mo mai-enjoy ang Christian life. Sayang ang buhay mo. Pagdating pa natin sa heaven, sayang din yung rewards mo. Ang sabi ni Paul, if you do not give up, we will reap a harvest someday if you do not give up. So, ang pagpapatuloy lang natin sa Panginoon ay hindi dahil para ma-save tayo. Ang pagpapatuloy natin sa Panginoon ay kung ano lang yung ginagawa natin ngayon, may reward sa langit. Pero wag naman sana maging motivation ang rewards para lang magpatuloy. Sana, naglilingkod ka dahil mahal mo talaga ang Diyos. Naiintindihan mo ang cross at yung forgiveness niya sa'yo. Opo. Okay. Siguro, yun lang, brother. Baka meron si Pastor Roy. Thank you po. Naiintindihan mo, It's brother? the same it's the same principle din po. Sige po, Pastor Roy. Once you accept talaga yung Panginoon, kasi alam ng Diyos kung sino talaga tumanggap eh. May mga pagkakataon na kahit tumanggap ka talaga, may mga pagkakataon na minsan nakakabalik tayo sa ano natin sa old nature natin. Even active ka, even dumarating talaga yun eh. Pero kagaya nga ng sabi ng scripture, once you accept talaga si Jesus Christ sa buhay mo, there's no one can snatch that, sabi ng Panginoon, sabi ng Jesus Christ, hindi walang makaka-snatch sa akin, sa kamay mo, sa kamay ko, sabi niya, hindi ka makukuha. Even sa kamay ng Ama, walang makaka-snatch kasi may double protection tayo. Kung talagang tumanggap ang isang tao. Yes, no one can snatch that. Kaya dumating yung point na nag-backslide tayo or dumating yung, pero ang salvation kasi hindi naman yan pag nagkasala ka mawawala, pag mabait ka na naman nandiyan na naman, hindi. Kasi sabi nga ni Bro Roland, there is a seal. Kapag nandiyan nasa iyo yung seal yun na yun, hindi mawawala yun. Yes. Amen. Same principle. Thank you. Ayun, tama. John 10, 27 to 30. Ayan. Nami-misinterpret nga nila yung John 30 na yun na I and the Father are one eh. Kaya akala nila si Jesus yun na ang Father. Pero hindi yun ang ini-illustrate ni Jesus. Sa verse 27, I know my sheep. No? I my sheep hear my voice, I know them and they follow me. Sa verse 28, pinakita niya na
I give them eternal life. No one can snatch them out of my hands. Una, sa kamay daw ni Jesus. Sa verse 29, my Father is greater than I. No one can snatch them out of my Father's hand. That's why, kinot ni Lord yung I and the Father are one. Hawak kita, hawak ka rin ng Diyos Ama. Sino pa ang makakaagaw sa aking mga tupa? Kaya nga yung 99, iiwanan niya, makuha lang yung isa. Ayaw niya talagang ibigay yung mga talagang tupa na niya. So yun, paano ka mananakaw? Trinity pala yung may hawak sa'yo. Hawak ka ng Diyos Ama, hawak ka ng Diyos Anak, may selyo ka ng Holy Spirit, tapos konting pagmamadyong mo lang, tanggal na yung salvation mo. Yun. Kasi kung ganun ang basihan natin, actually, mahirap masave. Kahit ako, hindi po ako save. Maraming pagkakataon, nagkakasala po ako. Pareho lang naman kasalanan kay Lord, maliit kay malaki. Hindi tayo makakapasok sa, dahil, holy ang ating Panginoon. So, yun, same din pala kay Pastor Roy. Tanungin nga natin si Bishop kung ano ang view niya rito para makarinig tayo. No? Bishop, baka matulungan niyo po kami. Ano tingin niyo po sa Bishop Wagner? Pero nagtugma naman yung sa amin ni Pastor Roy. Ano? Hindi pa ba si Bishop? Good evening po. Good evening po, Bishop. Okay naman na yung sagot ninyo. Well said. Ayun. May tanong bang hindi nyo nasagot? Yun na lang kay Bishop, ano? Ayan. So, ayun, agree din si Bishop. Ganun talagang, may selyo kasi tayo ng Holy Spirit. Yes. Ang problema lang po, Bishop, babagsak ito sa rewarding ceremony. Tama po ba, Bishop? Sa Bema Judgment. Oh yes. Saka yung kung talagang totoong Kristiyano at namumuhay pa rin sa laman, ang sabi naman ng Bible, may discipline give such to Satan, the body, di ba? Sa 1 Corinthians 5:5. Opo. Ibigay kay Satanas yung katawan ng tao na yon, and his spirit is saved in the last days. Yeah. So, pagka nakakasala naman sa sarili, kung Kristiyanong totoo, pero nakakasala, you're sinning against your own body. Sabi ni Pablo, at yung iba nga, gumagraduate ka agad kapag binibigay kay Satanas ang katawan, di ba? May discipline si Lord. Discipline. Kahit nga yung hindi nagsiseryoso sa communion, di ba? Yung 1 Corinthians 11:29 and 30. Sala, ritual lang ang communion, duty lang. Yung iba, sabi ni Pablo, may hina. Yung iba, masakitan. Yung iba, nangamatay na. So, Consequence, Bishop, na po. may mga consequences. Hindi ko muna man save, tinotolerate naman ni Lord yung mga kasalanan natin. Hindi naman ganon. May discipline naman si Lord as a father to us. No? Yes. Pero save kung talagang totoong Kristiyano. Opo. Dahil hindi naman nag-a-abort kasi ang Holy Spirit dahil pang permanent na nga sa atin, naka-permanent address siya. Kailangan lang totoo yung pagtanggap in the first place. Genuine, hindi copycat, hindi trying hard copycat kay Sharon Cuneta at Cherry Hill. Opo, yan. Ako, Sister Vicky, last question tayo para kay Bishop na natin. Ano ba yung tanong? Mayroon pa ba, Rachel anak, Sister Gemma? Meron po ate. Last question. Meron po tayo dito po, question from Lovejoy Pascovilio. What about the other churches po that doesn't believe in speaking of tongues? Like the Baptist, Presbyterian, or Evangelicals? Nako. Bishop, paano raw po yung mga hindi naniniwala sa spiritual gifts, Bishop? Ligtas pa rin sila. Salvation ba po tinatanong, Sister? Wala namang problema yan. Hindi lang nila may enjoy masyado siguro yung Christian journey nila kung di nila na-enjoy yung fellowship with the Holy Spirit. But there's Christian kung talagang tumanggap naman at templo ng Holy Spirit.
Yan, si Brother Brian nag-open. Ay, Brother Brian. pwede po magtanong, ano, may, parang ano, ano ba yung ano po, yan, pero, para malinawan lang, ako, ano ba yung tinutukoy po, ano, pastor, na ano, yung judgment of fire, ano ba yun? Literal ba ang apoy yun, or, ano, or hindi? Nagugulan ako doon, yung nabanggit dati. Sa 1 Corinthians 3 ba yan? Pagka kasi doon, rewards yung sinasabi ni Paul doon eh. Yung baka, parang sa Revelation yata yun, or, di ako nagkakamali. Tingnan natin yung context kasi yung fire kasi, una sa lahat, di ba, Lake of fire ba yung tinutukoy? Yung sa judgment of fire po, ano ba? judgment. Marami kasing judgment si Lord eh. Judgment sa salvation, judgment din sa works natin, yung sa gifts natin, sa rewards natin. O Maraming bema judgment yung sa atin. May ma-judgment tayo, Bishop, di po ba? O rewarding ceremony. Pero pagka sa unbeliever, White throne. talagang lake of fire yun sa kanila. Judgment of fire. Siguro depende sa nabasa mo, Brother Brian. Kung halimbawa nga sa 1 Corinthians 3, hindi siya about sa salvation yung judgment doon. May ma-judgment nga yun sa meron kasing nag-build daw katulad ng gold, silver, and precious stone. So, it will rebuild by fire kung talagang O yun. Yung quality of works. quality ng works natin. Pagka people pleaser ka lang, Hindi rewarded. sunog, sabi ni Paul. So, judgment yon sa rewards natin. Pero kung binabanggit mo naman, iba doon, hindi siya about sa rewards, baka naman judgment yan sa salvation, hindi yun about sa atin. Kasi dalawa ang judgment natin sa eschatology, matatapik natin yon, doctrine of the last things. Ang judgment ng mga unbelievers ay white throne of judgment. Sa atin naman ay judgment seat of Christ or Bema judgment. Magkahiwalay ang judgment natin. Hindi yun pinagsama ng Lord dahil white throne sa Revelations 20 yata yan, dun nabanggit yung white throne of judgment. Pero yung sa atin ay Bema judgment, rewarding ceremony. Hindi tayo haharap kay Lord na sasabihin, save ba tayo o hindi. Pagharap natin kay Lord, rewarding ceremony. Pero yung mga unbelievers, haharap, pag nakita nila white throne of judgment, automatic na yun. Automatic na yun, lake of fire. Kaya nga, sana lahat ng nandito, pagharap natin kay Lord, yung judgment seat of Christ na Bema judgment talaga tayo. Reward lang ang hanapin natin dun kay Lord. Pero once na ang isang tao ay nakaharap siya sa white throne of judgment, automatic yon. Kaya kawawa kung pamilya natin itong ganito, di ba? So, maging witness tayo na i-share sa kanila. Brother Brian. May tanong pa. Kaya ang nabasa niya judgment of fire sa Book of Revelation, yung pagdadaanan ng Israel, the Great Tribulation. Paki-clarify kay Bisa para mas. Opo, yun po. Ano po ba yun? Literal po ba yun na ano? Fire? Pagdadaanan nila yung matinding pagsubok before they will enter the kingdom dispensation, yung magre-reign si Jesus Christ in 1,000 years. Ang Israel, dadaan din sila sa apoy ng pagsubok. Yung tinatawag na kahirapang di pa naranasan kailanman ng sanlibutan. Baka yun yung tinutukoy mong another fire. Yes po, tama po yun. Kasi sa prophecy kasi baptism of fire yon sa Israel. Kakalaykayin talaga sila bago makapasok sa kingdom He will burn the chaps, di ba? Matigas kasi ang puso ng Israel, Bishop, no? Kailangan nilang maranasan yun. And dadaan muna sila sa apoy ng pagsubok. And then, as a nation, they will repent and they will receive their Messiah, Jesus Christ. Kaya babalik si Jesus para sa kanila. Kasi they will cry na for their Messiah. Pero dadaan muna talaga sila sa great
Great Tribulation. Okay, Brother Brian. Another fire yon, pero temporary fire lang yon. 7 years. Tribulation. 7 years na pagsubok. Yan, clear ba, Brother Brian? Amen po. Salamat po na ano ko doon. Naliwanagan ko doon yung sa Great Tribulation. Lagi ko Pero kasi iba yung naririnig eternal fire. yung Great Tribulation yan. Sabi ko, Iba yung- ang hirap pa lang yung Yes, iba ganyan. yung eternal fire ng walang pangalan sa Book of Life. Hmm. Kaya maganda po pala, Bishop, pag nagbasa tayo ng Bible, tingnan natin yung context talaga, ano po? Sino yung kausap? Ano yung Yes. masabi? Kasi once na Christian yung kinakausap niya, eh baka naman ibang judgment to, baka judgment lang ito sa rewards. Yan. So, yun. Yes. Okay, Ate Vicky. Ako, na-overtime na tayo, no? Hindi pa sila bumibitaw, andyan pa rin hanggang 57 May pa question. rin, ah. sabi niyang ganon, sagutin ko lang din, ano, Ate Vicky. Tanong ko lang po about sa salvation. Tunay nga po na sabi ni Lord, no one can pluck us out of His hand. O yung binanggit ni Pastor Roy na no one can snatch out of His hand. Kaya lang po, sabi niya, ano po yung ibig sabihin ng ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Okay? So maganda dyan, sister, matapik natin yung Synoptics Gospels. Ayan. So diyan kasi sa Matthew, Sister Christine, meron siyang ina-address na issue. Or ang kausap niya, nagsulat si Matthew for the Jews. Dumating kasi si Jesus to build the kingdom. Ako, si Bishop ang dapat nagpapaliwanag nito eh. Bishop Abner. Hindi. Yan kaya mo yan, narinig mo na eh. Ayun. So, Bishop, baka mas mabilis po sa'yo. Pag nag-explain po ako, inaabot talaga kami ng madaling araw eh. Yung manatiling tapat hanggang wakas, ang maliligtas. Ang context kasi no, ng kausap ni Jesus is for the Jews. The little flock. Mga kingdom people. Yun ang promise ni Lord sa kanila eh. Kaya ang tinutukoy kasi wala pa kasi sa isip niya yung body of Christ, dispensation of grace. Wala pa sa isip ni Christ that time. Yun, hindi naman niya kasi alam na tatanggihan siya ng Israel as their Messiah. Ipapako siya later on. At kahit nung napako siya, nabuhay na siya maguli, bumaba na ang Holy Spirit. Na-expect pa rin ni Jesus baka mag-repent na ang as the whole nation of Israel kasi full of signs and wonders sila kahit sa Book of Acts, di ba? Kahit anino lang ni Peter, maraming gumagaling. So, Jesus is really expecting them to repent as a nation. Kaya lang, matigas pa rin yung puso nila kahit nag-preach na si Stephen. They really blaspheme the Holy Spirit. Yun sana yung chance nila. Kaya ang mangyayari sa 7 years tribulation, yung 1 week na natitira sa kanila, doon talaga piniprepare ni Lord yung mindset nila sa 7 years tribulation. Hindi naman alam ni Lord na tatagal lang ganito. Kaya reject lang kasi nila ang Messiah, kaya nasingit ang body of Christ, ang dispensation of the grace of God. Dapat 70 AD pa lang halos, nag-second coming na si Jesus sa kanila, at magwi-witness na sila, magkakaroon na ng witnessing of Israel to the whole world with Jesus as their Messiah, as light to the world. Kaya lang, di ba, tinanggihan nila yung Ama sa Old Testament, tinanggihan nila yung Anak, tinanggihan nila yung Holy Spirit. Ang matindi sa Holy Spirit, nung nagkasala sila sa Holy Spirit as a nation, matindi yung blasphemy pag against the Holy Spirit. Diba sa Matthew 12, 31, 32, nahaba tuloy tayo. Pakibasa nga yun, pagkakasala kasi sa Holy Spirit, your sin will never be forgiven from this world and the world to come. Kaya tumagal sa Israel, kaya napunta ang grace muna sa Gentile. Kasi yung sin nila sa Holy Spirit, in Acts 7:50,
hanggang 57, matindi yung ginawa nila sa Holy Spirit. Di ba? Stiff neck sila, sabi ni Stephen. Yun. Ano sabi sa Matthew 12:31, 32? Kaya 1 week na lang natitira sa Israel sa 7 years tribulation at they have to endure on that. Kaya piniprepare na sila ni Jesus sa endurance talaga. Every kind of sin is Sige, Ate Vicky. Okay. Matthew 12:31-32 po ba? Yes. Verse 31. So I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. 32. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. My goodness. Kaya So ito nung lang kasalanan sila sa Holy Spirit, Spirit. nag-ano muna ang kingdom, nag-stop muna. Kingdom dispensation stop. Grace dispensation appeared. Si Pablo ang pinagkatiwalaan sa administration of grace to the Gentile as the body of Christ. Sila, yung 1 week na natitira sa kanila sa 7 years tribulation, yun sana ang inihanda ni Lord yung mind nila. They have to endure to the end. Yung Matthew 24 kasi, Jesus is preparing them for that great tribulation na kagad. Kaya they have to endure kasi papatayin talaga sila ng Antichrist, papipiliin kung sino ang kanilang Messiah. Bishop, may tanong po dito. Kung nung nabanggit niyo po daw na hindi kasi alam ni Jesus na yung sa cross na aabot sa Gentiles ang salvation, parang nag-focus lang daw siya sa ang mindset ni Jesus ay kingdom. May tanong po si Mary Pauline, bakit daw hindi po alam ni Jesus Christ yon? Di daw po ba dapat alam niya yon dahil Diyos siya? Di ba po Diyos alam lahat? Yun po sabi ni Bishop. Hindi ba may binanggit si Jesus kahit nga yung second coming niya, hindi pa rapture. Ang Ama lang nakakaalam. He didn't know. Oo. Kasi nasa physical body pa siya that time din. Yes. At unang-una, hindi pa rin siya glorified body that time. So, No, hindi lang naman yung omniscient, Bishop, pati yung omnipresent ni Jesus nawala yon. Kung nasa may Judea mga lang siya. limitation. May mga limitations siya that Yes. time. Ang Ama lang nakakaalam, sabi niya. So, yung kahit yung sa kasi nga ang na-expect niya, pinakita niya ang mga signs and wonders sa Israel. Na-expect niya sana they will repent. Sabi niya, buti pa yung ginawa, kung yung mga ginawa ko sa Sidon at Tyre ko ginawa, matagal na silang nag-repent. Yung Ninive nga, binanggit pa ni Jesus. The whole nation fasted for 3 days. Sign lang ni Jonah yung nakita nila. Naluwa lang ng malaking isda si Jonah na may mga lumot. Nag-repent na ang buong Ninive. So si Lord, ina-expect yung Israel. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanila sa Matthew 23:37 to 39. Naku, basahin mo ulit yan, Ate Vicky. Matthew. Medyo mahabang explanation kasi pagdating dyan. Dahil makikita lang ulit sila ng Israel pag hinahanap na nila si Jesus as their Messiah. Yung kasabihin na nila, blessed is he who comes in the name of the Lord. Pero sabi ni Lord yan, di ba ba, Vicky? Jerusalem, Jerusalem. Sige. Ito pong Matthew 27, Matthew 23, 23. 37 to 39. Sa second 37. coming na lang sila makikita ulit ng Israel kasi naranasan na ni Lord sa Matthew 21 yung rejection din sa kanya as their king and Messiah. Okay. Verse 37, Matthew 23. Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. 38. Look, your house is left
to you desolate. 39, for I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. You see, the second coming of Jesus Christ, kapag narinig na ni Lord yan sa right hand of the Father, iiyak na ang buong bansang Israel, sasabihin nila, Jesus, Hosanna, you are our Messiah. Please come. Blessed is he who comes in the name of the Lord. When they will cry to Jesus, Lord, we are now accepting you as our Messiah. We are repenting as a nation. And then Jesus will come back. Amen. Sabi ni Lord, muli lang tayo makikita Israel or Jerusalem pagka umiyak na kayo na blessed is he. Tumayong balahib. I am truly your Hosanna na. Ibig sabihin ng Hosanna, save us King, di ba? Amen. Grabe. May kanya-kanya kasing deal si Lord, no? Deal niya sa Israel. Talagang hanggang ngayon, Bishop, parang 2% lang ang Christian sa Israel. Hindi ako Yes, yes. Oo. Judaism pa rin yata, Bishop po, ang pinakamarami. Judaism po sila, yes. Kaya, wala kay Christ. kaya mapalad po tayo muna ang yung nagtutuloy ngayon ng dapat ginagawa nila, pero sample pa lang yung sa atin sa ngayon. Kasi yung sa 1 year, sa millennial reign of Jesus Christ, pag na-rapture na tayo, paparanas pa rin naman sa kanila ni Lord yung 1,000 taon na nagwi-witness sa mga unbelieving nation. Kaya lang kasama na nila si Jesus as King in Israel on His throne. Amen. And then they are light to the world that time. Wow. Until, parang Romans 11:25, until the fullness of number Ayon of sa atin Gentiles. ngayon, has until come in. the fullness of the Gentile has come in. Wow. Hintay lang para mabalik yung oras sa kanila ng Diyos. Kumbaga ano lang po tayo, nasingit lang tayo sa programa ng Diyos. Kumbaga tayo yung sa YouTube advertisement, tayo yung ini-skip talaga dapat. Kaya mai-skip tayo someday pag na-rapture na. Pagka kinlik na tayo ni Lord na ganun, skip, rapture na tayo, the twinkling of an eye. Amen. Balik na yung prophetic program niya sa Israel. Siguro, last na lang, bakit ganun nangyari? Ba't nasingit tayo? Yung Roma 11:11-13, Ate Vicky, last na, no? At mukhang interested pa naman yung 54 na natitira. Amen. Oo. Bishop, glory to God talaga. Bishop, last part Romans ito ng 11:11 theology po. Di ba? Eschatology po ito, Bishop. Yes, yes. Bishop 11:11. Yes, yung transgression ng Israel, bakit nasingit po tayo? Tingnan po ninyo. Roma 11:11-13. Engrafted branches pala tayo. 11. Again, I ask, did they stumble so as to fall beyond recovery? Not at all. Rather, of their transgression, salvation has come to the Gentiles to make Israel envious. Amen. 12. But if their transgression sila sa atin ngayon, no? Amen. Make them jealous. 12. If their transgression means riches for the world and their loss means riches for the Gentiles, how much greater riches will their full inclusion bring? Last one, 13. I am talking to you Gentiles, in as much as I am the apostle to the Gentiles, I take pride in my ministry. Oh Lord. Nako. Dahil kaya minamagnify ni Paul yung ministry na ito to the Gentile. Oh, grabe. Dahil sa kanya lang po pinagkatiwala ito. Thank you, Lord. Kaya sabi po ni Pablo, yung kanila bang sin beyond recovery pa ba? Yung kanila bang pag-reject sa Messiah nila? Yung transgression nila? Hindi na ba masosolve? God forbid, sabi ni Pablo. May solusyon pa naman. Kaya lang yung 1 week na lang na natitira na yon sa Israel. Yung 7 years tribulation. Kaya po ang nangyari, to make them jealous dahil sa sin nila sa Father, Son, and Holy Spirit, ang pinakamatindi yung huli sa Holy Spirit, they blaspheme the Holy Spirit as a nation. Kasi lahat ng leader ng Israel, yung pinapangaralan ni Stephen sa chapter 7 ng Acts.
lahat ng ano yan, andun pa nga po si Saulo, si Saul, na green light sa pagpatay sa kanya. Alam niyo ho bang tumayo si Jesus Christ noon sa right hand of the Father? Iniintay niya kung magre-repent ang nation or di ba napatayo si Jesus that time nung habang binabato si Stephen. Yes, sabi ni Stephen, I saw the Son of God standing Standing, di ba? at the right hand. So, major transition yan. Pag tumatayo si Jesus sa right hand of the Father, it's either ready to come siya or judgment. So, judgment muna sa Israel kasi nga, yung sin nila sa Holy Spirit from this world and even the world to come, from this age or even the ages to come, hindi muna sila makakabalik. Kaya ang tagal, 2,000 years na, hindi pa sila binabalikan ng Diyos. Gentile muna. Kaya 1 week ang natitira sa Israel. 69th week hanggang sa krus ng Kalbaryo, pero may 1/7 na natitira sa kanila, that is the 7 years tribulation. Pero pag nausto na yung bilang ng mga hentil, yung ating grace dispensation, pag nausto na po yung bilang ng mga Gentile na masasave, sabi sa Romans 11:25, babalik na yung programa niya sa Israel, yung 7 years tribulation, that they will baptize with fire. Kaya sila daan sa apoy. At yun yung kanilang national repentance. Kailangan bumaba pa nga si Moses at si Elijah para mag-preach sa kanila. And then the 144,000 Israelites will be saved and be a preacher. Kasi nga wala na ang church. Kaya ang maasahan na ni Lord that time, even angel will preach that time in 7 years tribulation. Kasi wala na yung church. Angels gagamitin ni Lord. Ang share nila everlasting gospel. Wow. Tayo, gospel of grace yung sa atin ngayon. Nako, Amen. diba? Ulo, ang ganda naman ng revelation ni Palang mapupulfill yung Genesis 12:2, Bishop, no? Yung I will bless those who bless you. Yung Yes. Abraham. Yun ang magiging salvation ng mga maiiwan sa rapture. If they will bless those Israelites. Amen. Pero Bishop, Bishop, sabi hindi ni po sa Ping, rapture hindi pa masisave yung mga Jews, yung mga Judaism. Aabot pa sila ng tribulation? Opo, kasi kasi Savior. 0.3% nga lang po ang Christian ngayon na 0.3. rapture. Oh my Ang God. gusto kasi ni Lord, the whole nation. Kasi they are apple of God's eyes. Inalabas sila sa Egypt ni Lord as a nation. Amen. Kaya ang iniintay ni Lord sa kanila, as a nation, will repent. And they have to accept Jesus as their Messiah as a nation. Yun ang iniintay ni Lord sa kanila. At mangyayari po yung acceptance nila as a nation sa second coming of Jesus Christ when they will cry, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Kasi papaligiran na sila ng mga Gentile nation, yung mga bansa na gusto talaga silang i-annihilate during the time of the Antichrist. Ngayon may mga gusto nang papatay sila, no? Pero baka ang Russia at China, yun napapaligid sa kanila that time, yung mga nuclear ng iba't ibang mga bansa, talagang iiyak na sila kay Lord, ano? Yeah, pagpigang-piga na sila. Yes. Nako, dapat Medyo na tayo sa mahaba eschatology. Hala, ang ganda. Glory to God. Grabe yung presence ng Holy Spirit, Bishop. Binabasa ko pa lang yung verses pong binigay mo. Ay, kaya nga po sabi ko ganun, kung yung kasalanan nila nagdulot na ng malaking biyaya sa buong mundo ngayon, napunta sa atin ng grace, dispensation of the grace of God, how much more riches ang mangyayari sa buong mundo if they will repent? Amen. Roma 11:12. How about if they will repent? Ngayong nag-reject sila sa Messiah, umani tayo ng biyaya ng Diyos.
Means riches for the Sabi ni Pablo, kung riches to the world na yung pagtanggi nila kay Jesus, how much more their acceptance? Amen. Okay, meditate nyo po ulit yun, yung Roma 11:12. Amen. Dulot Pero ng malaking biyaya. Sige po. Kailan po mangyayari yung every knee will bow down and every tongue will confess? Baka po sa Revelation 19 yan, yung tatanggapin na ng tao si Jesus as their Messiah din. Will it be before the rapture po? Kasi sa atin ngayon, sa puso lang natin siya tinanggap as Lord and Savior. Pero that time kasi the whole world will receive Jesus as their Messiah, Is their king. as their King. They will kneel down to the King of Jerusalem. Yes. And they will accept Him as King of Kings and Lord of Lords. Oh, hallelujah. Diba? Kaya siya kingdom mindset. Yes, yes. Kaya yung pansinin niyo yung may nagtanong kanina, Sister Christine, kasi nga about sa kingdom yun, pansinin niyo yung mga preaching ni Jesus. Repent, for the kingdom of God is near. Amen. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter to the kingdom. Amen. Puro kingdom, Yes, Bishop. yes. No? Kasi nga, ang mindset ni Jesus that time ay nakabase sa Israel talaga. May verse, Bishop, na I He's came... really preparing them for the kingdom, Messianic kingdom. Yung Messianic. 1,000 taon na mag-ahari siya. Amen. Napagpuan nga lang po, nung pinapako nila si Jesus sa cross, nung ni-reject. Yes. Tsaka binigyan sila ng chance nung panahon ni Stephen, hindi pa rin sila nag-repent. Kaya in-encounter na ni Lord si Paul sa chapter 9. 9 po ba yun, Bishop? No? Yes, yes. Amen. Encounter ni Lord si Paul for the Gentiles to make Yes. them jealous, ang Israel. Amen. Ganda. May Grabe. Bishop na sinabi din ni Jesus na I came only to the... Lost sheep of Israel. Yes. Parang maganda, maintindihan nila yon na yun ang first coming ni Jesus talaga. Kalimutan ko sa verse yun eh. I came only for the Lost sheep of Israel. lost sheep of Israel. Okay. Medyo mahaba yan. Topic mo pa yan sa eschatology. O, eschatology, last part ng ano natin yun, ng doctrines. Kaya see you po sa 2027, baka ma-topic natin. Amen. Ako po, marami po tayong pag-aaralan. Maniwala po tayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung James 3:1, not every one of you should become teacher in the church. For we who teach will be judged more strictly. Kaya don't take lightly po ang pag-aaral. Maganda po yung ginagawa natin ganito. Although kung halimbawa ay parang ano naman yon, bakit sila may spiritual gifts, kami hindi naman naniniwala. Wala naman po problema yun. Ito po, nagbibigay lang tayo ng idea. No? Ito natin matuto. Pero Bishop, yung po bang mga churches na hindi nag-ooperate sa fivefold ministry ay mararapture? Kasi ang batayan lang po talaga natin, those who believe on His death, burial, and resurrection. 1 Corinthians 15, 1-4, yun po yung gospel of grace ni Paul sa atin. Di po ba? So, okay lang po yung mga churches na walang fivefold ministry? Hindi kompleto. Kasi yung gifts naman ng Holy Spirit, yun nga, ang mahalaga sana, nanahan na yung Holy Spirit sa kanila, nagkaroon na sila ng life. No? In one baptism, di ba, sabi nga nun, one faith, one hope, one love. Nung tumanggap kay Jesus, iba nga lang po yung baptism of power. Yes. Kasi marami pa rin Hindi man na naniniwala sa hindi giftings po yung nag-ooperate yung iba. Holy Spirit. Mhm. Pero nung nag-born again po kasi sila, nagkaroon na sila ng light from the Spirit. Hindi At naman ibig naborn sabihin- again na yung Spirit nila. Hindi naman ibig sabihin kung hindi nagtatangs o hindi nabaptize ng Holy Spirit, eh wala na ang Holy Spirit sa kanila. In the first place, nung pagtanggap, ang part muna ng Holy Spirit nun to give life to them. Yung parang nangyari po sa kay Jesus,
the Holy Spirit overshadowed Mary and na-conceive si Jesus sa kanya. Tayo, yung part din ng Holy Spirit sa pagka-born again natin, He gives life to us, nabalik yung ating relationship to the Father. So, hindi pa naman baptism in the Holy Spirit yun na magtatangs or magkakaroon ng mga more giftings. Ang mahalaga muna, yung una. Yung nagkaroon sila ng buhay from the Holy Spirit. Yung pagtanggap Amen. kay Lord, ang unang part muna ng Holy Spirit doon to give life. Mhm. Yes. Pagka-baptism in the Holy Spirit to give us power. Yun. At saka yung po talaga yung enjoyment para sa akin. Yes. Yung yes. magkaroon ng spiritual gifts. Talagang Kaya supernatural. sabi ko, ang magiging pagkakaiba lang naman yung spiritual journey. Kung ayaw nila nung cessation na nga sila, ayaw nila ng mga spiritual gifts, tongues, ganyan, baka may mga hindi lang sila ma-enjoy na journey in a Christian life. Yung authority, hindi mo makikita. Yung anointing, hindi mo makikita. Yes. Amen. Maaaring lalakad lang sila sa human wisdom, sa kanilang mga... Head Pero born knowledge. again naman in the Spirit. Oh. Aha. Kaya lang baka kumapit sa karunungan ng tao or ano. Mm. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Natin. Yes, 3 hours. Glory to God. Pagdating talaga sa Holy Oh, Spirit. may mga na-rapture na, may mga nagle-left to the group na. May 52 No. pa namang natira. Dahil overtime. Pero more than 40 pa rin tayo. Bishop, glory to God. Talagang walang bumibitaw. Yan, Bishop. Ibig sabihin, Okay. the Holy Okay lang po Spirit ba, is Bishop, in baka meron po rito nagda-doubt sa salvation nila, baka pwede niyo po silang i-lead in prayer. O kaya si Pastor Roy Ayun, si Pastor Roy, sa sa salvation. Pastor Roy, baka maaari pwede po niyo kayang sarap praying in parang may tanong. confession. Paumanin po, nasa biyahe ako. Nagda-drive si Pastor Roy. Sige, mag-practice tayo ng mga admins natin kasi yung praying in confession baka hindi nyo pa na-practice. No? Magano tayo, practice tayo ng kung paano nagpapatanggap, ano ang ginagawa. No? Yun. Sino ba ang pwede rito na admin? Admin, let the group. sa ano. Sister... Ako sayang, hindi pwede Sister April, tahimik doon, tsaka si no? Brother Leonard, andyan ba si Brother Leonard? Brother Leonard. Glory to God. Dapat board member muna no? Kasi kailangan i-practice na natin yung praying ng yung ano ba tawag, acceptance. Kasi Romans 11:25, until the fullness of Gentile has come in. Kaya ang pinakaayaw ng demonyo ay yung mga taong nagsishare ng salvation. So, kailangan maintindihan natin. Baka mamaya, ilagay ng Holy Spirit, pag-pray yung tao, share ang salvation, pag-pray nila, hindi natin sayang gawin. So, sana may experience na tayo at kaya talaga natin ng praying, ng acceptance. Siguro, pakisama po sa meeting natin bukas yung ganon. Tanungin natin mga admin, sino pa ang hindi nakakagawa niyan, board member, tsaka leaders ng siblings. Kailangan ready tayo lagi na magpatanggap at magamit ng Panginoon. Hindi Sister Jenny. Actually po, kasama po yan sa discipleship na ituturo na Nandun pala. kasama po yan. Pang ilang session, mga Pag-share, kasama po dyan yung pag-share, kung paano i-share ang gospel, gospel. paano i-defend yung faith, and then paano yung kasama yung kung paano ipag-pray yung mga tumanggap, kung paano i-deal yung mga hindi tumatanggap o nagre-reject. Kasama po yan sa training. Praise God. Amen. Ayan, every Monday, ayun. Yan na natin yung mga hindi pa nakaka-experience ng halimbawa gusto lang tanggapin si Jesus. Minsan tinatawag pa yung pastor. Diba may mga ganon. So kaya mamaya
Next time, tuturo po ni Pastor Roy Marit sa atin. Every Monday po, join po tayo. 8 p.m. din po yun. Ano? Yan. Siguro sa ngayon, try muna natin, Sister Jenny. Paki-lead sila in prayer. Okay lang ba, Sister Jenny? Hello po. Sige, Sister Jenny. Ayan siya, narinig ko na siyang mag-ano. Naririnig, Kuya Rola, naririnig po ako ngayon. Yes. Nakaset po kasi ako eh. Yes po, Sister Jen. Okay. Sorry po, na-left kasi ako kanina dahil naghang po ang laptop. Ano po yung instruction ulit? Baka meron ditong doubt sa salvation nila, baka pwede mo silang i-lead in prayer, Sister Jen. Okay. Tapos, Ayun. pakimute na lang, Ate Vicky, let's intercede. Ayun, sige. Okay Yung po. mga prayer warriors. Sa 46 po na nandito, meron po ba sa atin dito na hindi pa nakatanggap or nalilito pa kayo sa mga salvation po natin? Or hindi sure kung ligtas pa po tayo? Ligtas na po ba talaga? Meron po ba? Siguro, Ayun pag-pray mo na lang sila, Sister Jen, ano? Sige. Sige Wala po. Thank you, Lord. Hallelujah. Tandaan po natin, no? Biyaya talaga ng Panginoon yung kaligtasan mula sa Kanya. Kaya po natin natanggap. And kagaya nga po ng sinabi ng Romans chapter 3 verse 10, kaya po kailangan nating tumanggap because sabi doon, walang matuwid, wala po kahit isa. And yun nga, nung tayo po ay namumuhay pa po sa mundo, hindi pa natin tinanggap si Kristo sa buhay natin, syempre, lahat ng kasalanan may kabayaran po. But, good thing naman, no? Salamat sa Panginoong Jesus dahil may offer din naman siyang buhay na walang hanggan. So, I believe naman, siguro, yung lesson tonight is sobrang linaw na ng bawat isa, para sa bawat isa. So, siguro po, sa mga nagda-doubt lang, no, ipagpe-pray na lang po natin and then, believe, no, from the bottom of your heart, believe, have faith, na yung kaligtasan po na natanggap po natin mula sa Panginoon is totoo po yan dapat mula sa ating mga puso. And once totoo pong tinanggap natin, sabi nga kanina, sealed tayo. And no one can snatch us out from the hand of God. At hindi rin po yun yung dahilan na dapat tayo ay bumalik na rin sa kasalanan because yung hyper grace nga. No? So, yun, dapat hindi tayo doubt sa ganon. No? Kasi sabi sa James din, yung mga nagda-doubt din, yung paiba-iba ang isip, para daw tayong waves, no, toast, and parang mga waves sa ocean, no. So, kung ano daw hihingi natin sa panalangin, hindi matatanggap because may doubt tayo. Ayun. So, let me pray po sa inyo, sa ating lahat, kung sino man or kung meron man dito sa atin na may doubt nga po sa kanilang salvation. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa salvation, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for working in our midst. At even sometimes hindi namin nakita, even sometimes akala namin hindi ka gumagalaw, but you are working. You are doing something, Lord God. Lord, dalangin ko po ang aking mga kapatiran sa mga oras na ito. Father, I pray na sa naguglo sa kanilang mga isip, sa kanilang puso, Lord God, I pray, that they'll continue na ipahayag sa kanila yung katotohanan, na ipahayag sa basa that we receive, at dapat kami magda-doubt sa salvation na meron kami. Kami po ay pagmamayari mo na po. Kaya hindi na po magpapagamit ang aming mga katawan, ang aming buong katauhan, hindi nagpapagamit dapat sa mundo. Kaya I pray for those people still in doubt sa kanilang salvation. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord God, because your word proves us, Lord God, na hindi po kami dapat magda-doubt. Because you have said in your word in Isaiah 55:11, my word will not come to you empty, but it will accomplish the purpose of why which it was sent. Kaya ngayong gabi pong ito, naniniwala po ako that Holy Spirit, you are moving. You are moving in each and every life, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, sa bawat isa na umattend po ngayon ng training na ito. Salamat po na Espiritu for the confirmation. Salamat po na Espiritu sa kapahayagan mo. Naintindihan po namin kung ano yung galaw mo, kung ano yung
yung kilos mo sa buhay namin, kung ano kami sa iyong harapan. Maraming salamat po. Father, Son, and Holy Spirit, thank you so much tonight dahil pinapaintindi mo sa amin kung ano yung katotohanan about sa aming salvation, Father God. I pray for each one of us, sa lahat po, sa lahat na nagdududa, sa lahat po na naguguluhan, sa lahat po na hindi alam ang kanilang status, ang kanilang standing sa iyong harapan. Thank you that you have said in your word that the peace of God that transcends all understanding will be in our hearts in Christ Jesus. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat po, Ama, sa kapayapaan ng aming puso, ng isipan ng bawat isa sa amin, sa mga nagda-doubt, Panginoon. Tonight, speak to them, Holy Spirit. Tonight, confirm to them, Holy Spirit. Tonight, allow us to experience supernatural things na kaya mong ibigay, kaya mong ipaparanas sa mga kapatiran namin, Panginoon, nandito sa room na ito, Father God. I pray and I believe, I declare that the power of the Holy Spirit will transcend and allow us to experience supernatural things, Panginoon. Salamat sa mga oras na ito. Father, I pray and I declare your power, Panginoon, will be experienced, will be shared. And Lord God, hindi po maitatago, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito. Ito pong aming samot dalangin, tinataas ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. Picture? Closing prayer na ba yun? Ayan. Hindi ko pa. Nandito. Sige po. Ayan. Amen. Ayan, yung mga nag-agree. Thank you po. Amen. Ayan, siguro. Wow. Glory to Picture God. taking tayo and then closing prayer. Tama ba? Ganun ba ang program ninyo, Ate Vicky? Sa overtime. Parang cancel na yung men's namin. May pasok ako bukas Ang grabe talaga. Basta't ang Holy Spirit, we cannot say no. Glory to God. Okay. Dali, Siguro ako na open na closing po na. prayer. Close natin in prayer Picture muna. na muna. Picture ba? Sige. O, sige, open cam daw po muna tayo. Open cam. And then, let's declare po mamaya sa prayer natin. Ayan. Paki-open po, sister, brothers, brother Brian. Ayan. Brother Eric, Brother Sean, Sister Ide, Sister Amelia, Sister Wapo ni Pastor Eden. Roy. Iba talaga pag naka-Lexus. Yes, Bishop, aba. Si Pastor Roy po ready, magwawaki. Sister Maricel. Ako maliit po, may kamitig lang po ako. Amen. Pasensya na, nakapangtulog na, nasabit lang ako sa inyo na parang Gentile, nasabit lang. Hindi nag-ihip. Hindi ready. Manarapture na si Chandelbert Banagaso. Nasa universe na sila, Pastor. Nasa Lapaap na yata. No? So, Bishop. Nako. Sige po, okay lang ako. Nasaan si siya? Nasaan si siya? Titingnan ko lang yung eyebags kung natutulog ba talaga to o hindi. No? Sister Lysem, Brother Brian. O, kunti nakikita ko lang 15 yata. Tapos 30 Sister Maricel, nasa beach, sosyalera. Sister Maricel, pa-swimming. Dapat naka-swimsuit. Amen. No, bising pa. Dapat siya pala natawag sa praying natin of acceptance. Ano? Kung alam ko lang nagising ka. Ayan. Okay. Okay, sino ang magpipicture? Yan, shout out kay Brother Eric Sotis. Ayan, ano, glory to God. Okay, sige, picture tayo. 1. Sino ba magpipicture? Sister Rochelle, ikaw na. Tapos nung nagpicture, rapture of the church na pala, naiwan lang si Efren. Phone lang pong gamit ko, tita. Andyan po ba si Brother Jefferson? Nakalaptop ang Grabe naman ako, kuya. Mag-iwan ka ng kasama ko. Mandadamay ka pa. Si Sister Flor Dilin. Hindi ko alam mag-picture. Pwede kaya, Brother Jefferson. Jefferson? Ako, kaya lang, hindi ko pa natatry mag-picture. Pagka kasi kiniklik ko, ang nakiklik ko yung end call. kaya huwag niyo akong masahan. Yan. Sino ba ang pwede dyan? Sino po naka-laptop?
phone lang kami eh. Sige po, Ayan, Ayan, si Brother Brother Jeff. Jefferson. Si Pastor Jeff. Okay. Guwapo nung naka-Lexus, oh. Matrix. bilisan nyo. Where's the sun? Hindi ako natutunan eh. Nandidilim na yung paningin ni Pastor Roy. Brother Jeff, Araw bilang. pa dito eh. Bilang ka, Pastor Jeff. Sige po, ilabas natin yung ngiti natin, yung nanggagaling kay Lord. Oh, dumungaw na raw kayo, pinapasabi ni Sister Flordeline. Okay. Okay. Dungaw na, Bilang dungaw. ka, Brother Jeff. Okay po, sige po. Okay. Sige po, 1, 2, 3. Wait lang, boy, send ko lang. Ayan. Meron pa po tayo isang picture, wakin naman daw po. Kaya wait lang. Ano, waki? Yan, nakawa. Ayoko na nga. Pumasok ng waki natin, Si nagsasabi Pastor hindi Roy. pwede mag-waki yan, huli ng pulis, Brother Jeff. Wait lang Waki po. na, waki. Yung parang may Bagal iwan po, sa rapture. talaga. Paano ba? Yung parang may iwan sa rapture. Sige ka. Ayan, yun. Follow the leader, si Pastor Roy. Oh, one, waki na, waki. Brother Brian, Brother Eric. Oh, one. Wala ka. Sige po, okay po. Tagal naman. Ayun, okay, sige po. Bilisan mo, baka bumangga ako. Okay na po. No, okay na ba, Brother Jeff? Brother Jeff, ano Para ba? parang yung topic natin, ang hirap maintindihan. Po, okay na po. Okay. Ako, pasensya na po kayo, no? Na-topic natin yung end times. Talagang mahaba-haba pa po yan. Actually, wala pang 10% yung na-share sa inyo ni Bishop. Marami pa po tayong tatopic doon, no? Ayan. It's very, very fulfilling. Worth it yung ating overtime. Glory to God. Praise God. Sige po, sino ang ano natin? Closing prayer. Pakisama po ang mga spiritual advisors natin. Pastor Roy, Pastor Herbert, Bishop There. Tita Vicky, sino po ang closing? Sister MJ, tawagin mo na anak. Sana po ate, kayo po naka-assign po ate. Ako nga pala. God, nakalimutan ko na. Na-rapture na kasi ako. Hallelujah. Oh. Oh, glory to God. Hallelujah, Lord. Okay, hallelujah. Oh, Rabashikura na kula lalasika na kula lalasika. Holy Spirit, we acknowledge your holy presence. We acknowledge na ikaw yung nag-lead sa amin. In-empower mo kaming lahat. Si Brother Roland, si Pastor Roy, si Bishop Abner, lahat ng mga participants, lahat ng mga functionaries at preliminaries, oh Lord. You're amazing, Lord. Worth it, Lord, na nakasama ka namin ng 3 oras, Lord, na walang Yes, Lord. kulang ka, Panginoon. Amen. Alam namin na kulang pa yung mga oras na aming ipinag-aaral tungkol sa iyo, Holy Spirit, tungkol sa iyo, Abba Father, tungkol sa iyo, Panginoong Jesus, Lord. We want more of you, Lord. We want more of you, Holy Lord. Spirit. Give us more hunger, Lord. Give us more fire. Uhaw, Panginoon. Then, Pagod Lord, at Diyos. Panginoon ko, Lord. That Lord, Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami na Hallelujah, Lord. namin ang Lord, give us puso. boldness, Magsalita ko, the Lord. heart We for know that God's it's a servant. complex, a broad complex, Panginoon, na we cannot comprehend easily, Lord, but because of you, Holy Spirit, Lord, you search the depth of God. Ikaw ang taga-tagsik sa aming mga puso. Ikaw ang nagturo sa amin, Lord. Ikaw yung nagbibigay ng curtains ng apoy. Kami maglagap ng ang mga salita mo. Maraming salamat sa more than 50 or 60 participants, Lord, na hanggang ngayon ay nandito, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil Salamat lahat kayo. ng bawat pagtitipon namin, Lord,
sa bawat araw na buhay ni Kuya Roland Ugal. Monday, tuwing Pastor Wednesday, Lord, tuwing Friday, siya Lord, partner maging sa para araw-araw, sa Bible studies namin, Lord, sa aming mga ministries, fellowship of lahat. Lord. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng aming legal advisors, Panginoon. Yes, Lord, salamat, Bishop Abner, Panginoon. Panginoon po, in spite of his busy schedule, Panginoon, Lord, selfless, Panginoon, Hallelujah, Lord. nagbibigay siya ng buong Salamat, yung mga Panginoon. sandaling ito na dapat ay nagpapahinga na siya, Lord. Si Pastor Roy, na anuman ang ginagawa niya, kumakain man siya, Lord. Yes, Lord. Siya, nakakasama namin siya habang nag-drive kahit nasa trabaho. Amen. Lord, Salamat, Panginoon. Lord, alam ko na binibigyan mo siya ng time, Lord. Kung siya ay makakapilo namin at makasama namin. Nag-aaral ng salita mo, Lord. Si Brother Ronald. Grabe yung anointing of teaching na bigay mo, Lord. Sa mga teachers namin, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, na Yes. And normal yes, Lord. Lord, continue to, Lord. Nabukad, Lord. Bishop Abner, kay Pastor Roy, kay Brother Roland, maraming salamat po, Diyos. na kung hindi ka nananahan sa aming mga Hallelujah. Yes, hindi kami Holy Spirit. mag-aapi ng ganito upang mag-stay na ganito kahapon. But because it is you who is reigning in our life, it is you who is taking the full control of our lives, Panginoon ko. Kaya kami ay Salamat. Panginoon, Lord, patuloy mo kaming ituloy ang damo upang ang magsalita mo, Lord, ay maipamuhay namin, maiapay namin sa aming mga sarili, at higit sa lahat, Lord, ma-share namin sa mga taong ipapadala mo sa aming mga ministries, O Lord, sa mga ministries, Lord, na ibibigay mo sa bawat isa sa amin, sa buhay, sa aming mga magulang, mga lolo at lola, mga kapatid, mga in-laws, ang mga bawat pamilya ng Cities for Christ, ng FHOP, ng 14 participating church, Panginoon ko, yung mga churches namin, mga baptism camps, Panginoon ko, gagamitin mo kami as light and salt of this world, Panginoon ko. Maraming salamat, Lord, sa mga salita mo, Lord, isulat Salamat, Panginoon. itanim mo sa aming mga Lord, sa aming mga isip mo, Thank you. ay lumabog, Lord. Lord, in one spirit, Panginoon ko, the truth na nanggagaling sa iyo, Yes, Lord. Yes, Lord. Your Ginagabayan, Lord. Sana magkapahain namin, Lord. Lord, Lord, Tawad isa. salamat, Lord. ibuhos mo, Lord, Thank you so much. by wisdom, by We revelation, are nothing, Panginoon, without you. We are not you. Bishop Abner, by Pastor Roy, Nothing, lahat Lord. ng lahat, Lord. Salamat, Lord, sa kanilang mga buhay. Puri mo sila magkakalain, Lord. Pinapapula sa kanilang buhay. Uhaw sa'yo, Lord. Salamat, Lord, sa mga malawin na Lord. Patuloy mo sila. Bawat kapatid ng tulog. Wala malaig, Lord. Salamat, Lord. Yung love, Lord, yung love. Maraming Wala, salamat, Lord. Wala, Lord. Lord. sa salita ng Lord. Wala, Lord. Panginoon, your love, God. Hallelujah. Hallelujah. Tulan, Lord. In Jesus' name we pray. Yes, kulang ang pagkilang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Salamat, Panginoon. Oh, thank Amen. you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my Lord. Wow, talagang walang bibitaw. Sige, diretso. Thank you, Lord. Kaso kawawa naman sila, may pasok. Amen. Ako, amen. No? Thank you Sa po. amin, Maraming maaga pa. salamat. Pakitype na lang po, I am blessed sa ating Amen. comment section. I am Super blessed. blessed. Oh, I am the best friend of the Holy Spirit. Yes, I am Amen. sealed with the Holy Spirit.
My body is Yes. the temple of the Holy Spirit. I am anointed. Yes. Yes, I am anointed. Yes. Body Amen. is for the glory of God alone. Amen. Po, Our maraming po salamat. body is Siguro yung temple men's of the natin, Holy next week Spirit. na lang. Nakita nyo naman, nag-overtime tayo. May pasok din kasi ko bukas sa Tibiki, pinapapapasok. So, kahit Saturday, di ba off mo pag Saturday? Oo nga, yun. Andiyan pa So, ba si may Ate meeting Vicky, tayo Umiya? bukas. Oo. Ate Vicky, Umiya, andiyan pa ba siya? Parang, Ako narapot yata, no? parang natulog na. Naku, mahusay din magturo ito si Ate Vicky, yung spiritual mother Amen. ko, no? Graduate na siya ng Bible School, Bishop, 64 years old, nag-aaral pa. Kaya rin ma-inspire tayo sa kanya dahil ang pag-aaral ay wala sa edad, ano? Amen. Praise God po sa mga Congratulations, natin. Sister See you on Sunday. Meron tayong FB Live about love and sex. Glory to God. Usapan po natin. And sa Monday po, leadership training with Pastor Roy Mali. Ayan, thank you po. Maraming po salamat. Good night, Sol. Salamat po, Bro Roland. God bless. Salamat Night, po, Pastor Lord. Roy. Good night po, Pastor Roy. Night po, Bishop. Good night. Good night po, Bishop. Salamat po sa lahat. Night.